Good morning po sa inyo lahat. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of The Chicken Doctors. So ngayong araw po, ang ipapakita ko sa inyo ay yung manuka natin or yung mga DOP natin na nasa brooding stage pa. Kaya kita nyo, bukod sa talaga tayo pawisin, pinagpapawisan tayo kasi nasa brooding stage to. So itong bull house na ito ay naka-heater pa siya. So nakaset po ito at 32 degrees Celsius at itong fans natin ay tinatakpan muna para hindi agad sumingaw yung init sa loob ng tunnel vent na ito. Then may mechanism po na kung saan ay nade-determine yung init ng lugar, ano? At automatically pagka masyadong mainit, magbubukas po yung fans sa mga gilid. So right now ay nagbabakuna po sila. Check po natin. So ito yung isang heater, no? Hindi ko alam kung kasya tayo dito, pero check lang natin, no? Siksik tayo. Ayan, pagkasya natin yung sarili natin. So far okay naman yung mga sisiw. Not in their optimum condition, pero pwede na po. Still recovering from the first week ng kanilang medication. Tapos ito yung heater, oh. Kita nyo, ito yung fans na tumatakbo. Then ito yung heater nya. Ayun, yung parang radiator niya. So mainit po siya, hindi mo pwedeng hawakan. Nakatungtong lang yan dito. So sa mga game fowl farms, pwede rin pong gamitin yan. At malaking savings po at malaking bawas hassle. Okay, so balik tayo sa layers natin. So ito, meron din dito sa taas. Ayan. So I think ito tapos na itong bakunahan. Then at this stage, itong mga papel na yan na kung saan unang nilalagay yung mga feeds ay tatanggalin na yan kasi lilipat na po dito sa automatic na dispenser. Okay, so yan. So tignan natin yung mga nagbabakuna dito. Medyo in distress yung mga sisiw. So pagka ganyan, no, hindi masyadong komportable, kaya kailangan mag-adjust sa init at sa ibang medication natin. Okay, tingnan natin. Mukha namang okay yung mga sisiw, pero sabi ko nga, hindi pa optimum na health. Pagka ganito, dapat siya medyo active kahit paano. Okay, so medyo may hinihingal. Masyado mainit. Check natin yung temp doon sa gitna mamaya. Ngayon nagbabakuna dito sila ate. Tingnan lang natin kung paano magbakuna si ate. Ate, anong binabakuna natin dyan, te? MA5 Clone 30. Yun. Hindi mo nami-miss yung papatakan mo dyan. Alam mo yung hindi mo napatakan. So ilan-ilan yan per batch niyang binubuhat ni ate na yan? 10 po yan. 10. So 10 heads. Yung bakuna natin hindi naman nagkukulang. Hindi naman nagkukulang, ano. So yun. Ganun ang pagbabakuna dito. So binibilang nila habang nagbabakuna, binibilang na nila yun kasi madali pong maligaw dun sa sa bilang ng sisiw at nung kailangan magtali yung bakuna. Kasi kung during vaccination kulang, pwede tayong magkaroon ng mga misvaccination at maging simula ng problema. So ito yung mechanism ng building natin. So dito nalalaman yung temp. So ito ay outside the house. So ibig sabihin sa labas ng building 30.3 degrees Celsius. Yung fans natin 57% ang gumagana.
Then yung temp sa loob ay 33 degrees Celsius. So paano nare-read yan? Ito nakabukas na po yan. Napakahirap pong kalkalin ito. At medyo kailangan ng magaling sa electronics, ano? So paano nalalaman yan? Dito sa gitna. Yan, si Ate Desa ay ang ating supervisor dito. Palagay niyo sir, kahapon nalagyan ng pagkain. Ha? Kahapon nalagyan ng pagkain. Kahapon nalagyan ng pagkain. Ngayon, Palagay mo. Palagay mo. Eto. Ng chip paper. Ang tingin ko hindi nalagyan to. Kahapon dito, Sunday ito. Sabi dapat meron matitira yan, di ba? Oo. Hindi ako naniniwala ano. So hindi nalagyan. So sinong tao dito? Absent ang bantay nito. Absent. So sumbong kita, puta. Walang laman yung butse. So ganun ang pagtingin. Kung walang laman ng butse, walang feeders. Walang patokan na naibigay. Kaya siguro naiyak to. Ito ba? Hindi, ito meron eh. Pero sa kabila wala. Bagong karga to. Inaayos yung motor. Saka yung kadena ginuktong. May mga mahina oh. So yun. So paano natin ginagawa yan? So ayun, sinisegregate natin yung mga sisiw sa gilid. Wala namang nakakawala dyan, ma'am. Sa harang na yan. Wala po. Wala naman. Baka dapat pagka mahina, ialisin na natin diretso. Yun yung bukod nila. Halimbawa yun, oh, yung isang ano na to, ito. Yan nga lang, mortality na yan. Kasi wala nang pag-asa eh. Tingnan natin magbako na to. Kahit na ano? Kahit na pala pinapatakan nila. Tama lang naman yon kung ibinabalik. Baka biglang magmilagro, mabuhay eh. Saka ginawa namin bakante, Dok, para sure na kung may nakawala, makikita nila. Hindi mamimix. Very good. Ayun, bakante. Kasi pagka may misvaccination, sa ganitong klaseng setup, mas madali rin kumalat ang sakit. Lalo na pag may hangin na. Tapos ito yung reader ng ano. So ito yung, di ko lang alam, parang sira na to eh. Pero ganito po yun. Ito yung nagre-read kung ilan yung temperature. So pag nag-read po, no? Pag nag-read kung masyado nang mainit, bubukas yung fans nyo sa gilid. Pagka lumamig naman, mamamatay yung fans, bubukas naman yung ating heaters. So ayan, ito yung mga parang reader ng thermometer dito, temperature. Okay, so ayan, ikot tayo, papakita ko yung fans na nasa gilid. So yun. Ate, ano tong sinusulat natin? 74 na sisiw? Yung bilang po na. So yun yung bilang ng sisiw, sinusulat nila. Okay, tama, magaling. So ito 63. Maganda doon sa bilang nila, at least na-update lagi tuwing nagbabakuna sila yung number ng sisiw na inaalagaan sa loob, kasi very critical yon sa feeding efficiency, no? Para ma-determine natin tama ba yung grams per bird na binibigay natin, yung target natin. Okay, so ito yung ano naman, ikot. Ito yung bumubukas pagka masyado nang uminit. Itong mga fans na to. So enough lang yan para mabawasan yung sobrang init sa loob. Maliit na fan lang po siya. Yan, huwag na natin kalkalin, baka biglang bumukas. O yun na, bukas na, ayan. So yun, ibig sabihin lagpas na ng init na target natin sa loob ng house na ito, yung temperature niya na para sa sisiw. May nakawala isa. Kaya natin dito. Kaya natin dito. Ayan. Kaya natin doon. Kaya na natin kung sumobra. So yan, ito yung bumubukas. So babawasan ito yung init sa loob ng building na ito. Okay, so ito pa yung iba. Tignan natin kung paano nila ginagawa.
So kadalasan consistent naman. So nakita nyo bukas yung fans doon, di ba? Up. Morning. So ayun. Tinatabi sa gilid yung mga manok. Tapos ilan-ilan ate yung kinukuha natin diyan? Doon magtakot po. 10 ang kinukuha ni ate. Tapos binibilang ni ate ulit yung pinapatakan, tama? Bago mo sinusulat sa gilid sa ano. Ayun. So maganda. Kasi parang 2 beses na lang chine-check yung bilang ng sisiw. So ito, tingnan nyo. Nakapatay ngayon yan kasi nakabukas yung fan doon sa likod. Pinakita ko kanina. So ganun ang tunnel vent. Okay, so yun. So far okay naman. Pare-parehas, very consistent yung sistema nila dito. Mga bihasa na kasi magbakuna tong mga to eh. Pero kung hindi ka pa bihasa magbakuna, make sure na parang iniinom nila yung tubig para pag pinatak mo, dumadaan po yan dun sa gilid ng matay, sa loob eh. At dun mo malalaman na ayan o, namatay yung fan dun sa gilid, bumukas naman. So yun, bumukas. O, iinit ulit yan. So ito naman may coil, tapos may fan dun sa likod. O, so ayun po mga kasamahan sa pagmamanok, lalo na sa layers. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo po ang ating field exposure for today, ating pong i-share, like at mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. God bless po sa inyong lahat.